At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang buhay ni David. Yan, sinong nakakakilala kay David? Hindi yan yung nanggugupit at saka nagre-reband ha, David Salon yun. Yung David sa Bible, yan ang ating pag-uusapan. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, basahin natin. Sabi doon, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. O, isa pa, basahin pa natin yung isa pang verse doon sa ano naman, 1 Samuel 17, 48 at saka 49. Ano ang sabi? Goliath started walking toward David again, and David ran quickly toward the Palestine battle line to fight him. He reached into his bag and took out a stone which he slung at Goliath. It hit him on the forehead and broke his skull, and Goliath fell face down on the ground. So, ang Israel ay nagkaroon ng isang mabigat na problema noong panahon na yon. Ang problema po nila ay meron pong higante na naghamon sa kanila na ang sabi ay hindi na daw po dapat sila magera, pumili na lang ng ilalaban sa kanya. Kapag ka natalo yung ilalaban sa kanya, ay di magiging alipin sila. Pagka natalo naman yung higante, ay di alipin ng Israel ang mga Pilisteo. Pero pag natalo nung higante, yung itatapat ng Israel na kalaban doon sa higante, ay magiging alipin naman ng mga Pilisteo ang bansang Israel. Pagkarinig noon, ang bansang Israel po, ang buong Israel, pati kasama ng hari, lahat ng mga tao ay nasiraan ang loob at natakot. Dumating na po ba sa inyong buhay na kayo po ay na-discourage o natakot o parang nawala na kayo po ng pag-asa na feeling ninyo ay wala na kayong maiisip ang ibang paraan para kayo ay makaalis doon? Ganyan ho ang nangyari sa bansang Israel. So, mayroon pong nag-volunteer na isang binata o isang kabataan na ang pangalan niya po ay si David. Na ito pong si David ay nagpresenta sa hari na sabi ay siya na lang daw ang lalaban. Kung walang lalaban sa higante, ay di siya na lamang. At kayang-kaya niyang talunin yung higante. Sabi naman ng hari, ay nako, hindi mo kaya, ano ba sa Pangasinan yung batang maliit? Sa amin kasi utoy, ay masama ang utoy dito sa inyo, pangit. Sa Batangas, ay nako, hindi mo kaya yon, totoy. Nako, higante yung lalabanan mo, ay ikaw ay paslit. Nako, talo ka noon. Pero hindi nagpatinag si David. Hindi, kaya ko po yung labanan. Dahil ako pong nag-aalaga ng mga ano namin ng mga tupa namin do sa kaparangan. Kayang-kaya ko pong ipagtanggol. Kung natalo ko yung mga oso, mga leon, nako, kayang-kaya ko din pong talunin yung higanti na yan sa tulong ng Diyos. At yun nga po ang nangyari. At nilabanan po ni David yung higante at ito po ay kanyang nalupig. Ngayon po, si David po ay doon nagsimula na makilala sa bansang Israel. Siya po ay ginawang pinuno ng 10, ginawang pinuno ng 50, ginawang pinuno ng 100, hanggang ginawang pinuno ng 1,000, hanggang sa siya po ay ginawang pinuno ng Juda, hanggang siya naging hari ng buong Israel. Mapapansin niyo po, mga kapatid, na ang buhay po ni David ay hindi po siya nanatiling hanggang doon lamang sa pinakamababang kalagayan. Siya po ay nagle-level up hanggang sa siya po ay ma-reach niya yun pong kanya pong full potential at siya po ay naging pinuno ng bansang Israel. Dati siya po ay tagapag-alaga laang ng tupa ng kanyang ama doon sa kaparangan. Mga tupa laang ang kanyang inaalagaan. Aba, ay nung magtagal, mga tao na ang kanyang inaalagaan. Samantalang yung kanyang mga kapatid, walang narating sa buhay, hanggang doon na lang. Pero si David po, mga kapatid, he went the extra mile. Ibig sabihin, si David nga yung pinakabunso,
pero nalampasan pa niya yung kanyang mga kapatid na panganay. Bakit gayon ang nangyari? Ano ang nangyari? Bakit naunahan pa ni David yung kanyang mga kuyas? Bakit naging mas maunlad pa ang buhay ni David kaysa doon sa kanyang mga kuya? Ay samantalang yung kanyang mga kuya, siya yung mga unang isinilang. Siya yung mga malalaki ang katawan, siya yung mga malalakas. Samantalang si David, bata, pero naunahan pa niya, nalampasan pa niya yung kanyang mga kapatid at nahigitan pa. Ang ibig sabihin nun, David went the extra mile. So, let's talk about story of going the extra mile of David. Yan ang pag-usapan natin ngayong umagang ito. At pag-usapan din natin how David overcame the giants in his life. At pag-uusapan din natin how can we overcome our giants. Ano po ba ang sinisimbolo ng giant sa ating buhay? Marami. Kung ikaw ay negosyante, pwedeng yung giant ay yung mga malalaking negosyo ngayon na nakuna sa iyo na nagsulputan kagaya ng mga nina Henry C, kagaya ng mga Robinson, mga giant na yung mga yan. Tapos ikaw, sari-sari store lang ang iyo. Ay di, ikaw talagang napakaliit mo. If you want to go the extra mile, makipag-race ka sa mga strong, sa mga giants, sa mga malalaki. Bakit po? Sapagkat kapag ikaw ay nakapag-race sa mga giants o sa mga malalaking tao o sa mga magagaling, ikaw ay mahihila nila. Mahihila ka nila. Yung iba po, mas gusto po nilang makipag-race sa mga mahihina at sa mga maliliit. Kapag ka po gayon po ang inyong ginawa, para po kayong rabbit na nakipag-race sa pagong. Natalo pa po yung rabbit ng pagong. Kung gusto mong makipag-race ka sa mas mabilis sa iyo. Pag ikaw ay pumantay, ibig sabihin, parehas na kayo. Mabilis ka na rin. Ano pong point dito, mga kapatid? Kung ikaw ay magpaplano, ito ang ibig kong sabihin. Huwag kang magplano nung na-achieve mo na last year. Magplano ka nang hindi mo pa na-achieve sa iyong buhay. Nakukuha po ang ibig kong sabihin. So, ibig sabihin, kung inyo pong plano ay magpaplano kayo, paano nyo na-achieve yung inyong achievement last year, ay ibig sabihin niyan ay wala na pong nangyaring bago sa inyo. Kailangan po ay sa taong ito, magplano tayo ng ano pa ba yung hindi ko nagawa last year? Yun ang planuhin kong gawin ngayong taong ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magkaroon ka ng plano ngayong taong ito. Bakit? Dahil napaka-importante niyan. Di ba sabi ng Proverbs, commit your ways to the Lord and your plans will succeed. So ano ba ang gagawin mo ngayong taong ito? I-commit mo yan kay Lord. At ikaw ay magtatagumpay sa iyong plano. Kaya, if you fail to plan this year, you plan to fail. So, ano ba ang plano mo para sa iyong pag-aaral? Kung ikaw ay estudyante, ano ba ang plano mo? Plano ko pong mag-aral pa pagkatapos ng high school ay mag-aral pa ng college. Plano yon. Paano mo ma-achieve yung iyong plano? Para ma-achieve ko yung gagalingan ko ngayon. Ngayong high school, gagalingan ko. Para pagtungtong ko ng college, ako'y magiging dean's lister. Meron akong 50% discount. Kita mo? Dapat ay may plano ka. Hindi ka lang puro laro ang iyong atupagin at puro pagko-computer. Pag gayon lang ang ginawa mo sa iyong buhay, ay wala ka nang mararating. Kaya yung mga kabataan, nandirito, sabihin mo nga kung yung katabi mo estudyante gusto ng Lord, malayo pa ang marating mo sa buhay. So tayo namang mga nandirito, na mga may edad na, we must not underestimate yung mga bata na naandito ngayon sa church. Yung mga elementary dyan na paupo-upo lang, we must not underestimate. Dahil si David po, ina-underestimate siya ng kanyang mga kapatid. Pati ang kanyang ama, ina-underestimate siya. Noong nagpatawag po si Samuel ng meeting para i-anoint ang isang anak po ni Jesse, bukod tanging sa magkakapatid ay si David po ay hindi tinawag. Tinawag ang mga kuya niya na 7. Siya lang ang hindi. Pero sabi ng Lord,
Wala ako isa mang pinili sa mga present ngayon na naandiyan. Kaya sabi ni Samuel, wala ka na bang iba pang anak? Bakit ito lang ba ang iyong anak? Sabi ni Jesse, meron pa. Yung paslit, walang alam yun. Ang alam lang nun, magpastol ng kambing, tsaka manirador. Yung lata, papatong niya dun sa bato, tapos kanyang titiradurin. Yun lang naman ang alam nun niya. Hilig lang nun, magtirador. At saka tumira sa gubat. At saka manirador ng mga ibon, ng mga pipit. Alam pa namang isasama ko yan diyan. Hindi naman yung pwedeng maging hari. Gayon ang isip ng tatay ni David sa kanya. O maaaring kayo ngayon, minsan ang mga magulang ninyo, gayon ang iniisip sa inyo, wala ka namang mararating. Nako, ikaw na may mag-aasawa din lamang. Ikay magbubulakbol din lang. Huwag ka nang mag-aral. Kaya sabi po ng Biblia, huwag mong bigyang daang hamakin ka, ninuman, dahil sa iyong pagiging kabataan. Sa halip, ay sikapin mong maging huwaran ka, saan? Sa salita, sa gawa, pag-uugali, kabanalan, at pag-ibig. So kapag ginawa mo yan, kahit ikaw ay kabataan, you will go the extra mile. Malalampasan ninyo at mahihigitan nyo pa yung mga kaedad ninyong mga kabataan kagaya din ninyo. Kahit pa yung pinakamagaling sa school, kahit pa sino man yung honor doon sa school, pag ikaw ay nagkaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos at nakinig ka ng salita ng Diyos, I am telling you, you will go the extra mile. Mahihigitan nyo pa kahit pa sino man yung pinakamagaling doon sa inyong klase. Bakit? Pag ikaw ay may takot sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya dinideklara ko sa inyo, mga kabataan, yung mga nag-aaral pa, you will go the extra mile. Malalampasan pa ninyo yung inyong honor doon sa inyong kaklase. Magiging magagaling kayo at magiging mahuhusay. Now, how to overcome our giants in life? Ano ba ang ating giant? Maaring kayo, ang giant ninyo ay yung math at saka English. Nako, parang hindi ko yata ito kaya. Yun ang iyong giant. O kaya, ano ba yung subject na nahihirapan kayo sa inyong school? Yung iba, favorite nila, English, science. Ako, ang favorite kong subject noon, recess. So, ko lagi recess. At saka yung, break time. Ayaw ko ng mga math at saka mga English. Pero, iba-iba tayo ng giant sa buhay, yung mga estudyante. Ang giant nila, yung mga subject nila sa school na mahihirap, yun ang inyong higante. Na parang ang hirap ninyong manalo doon at magwagi. Yung iba naman, ang mga giant nila, yung mga utang. Paano kaya kami makakabayad sa utang? Yung iba naman, ang giant nila ay yung mga problema na kinakaharap nila sa buhay. Iba-iba, giant natin sa buhay. Pero papaano ba natin mapagwawagian ang mga higanting yun at papaano tayo magtatagumpay sa ating mga hamon na kinakaharap sa buhay. So, meron po akong 4 na mahalagang bagay na natutunan sa buhay ni David habang binabasa ko po ang kanyang story. So, ang number 1, why David went the extra mile and overcame his giants ay dahil siya po ay mayroong puso na nagmamahal sa Diyos. Nagtataglay ng pusong mayroong pag-ibig sa Diyos. Tanungin mo ang iyong katabi, mahal mo ba si God? Sabihin mo sa iyong katabi, have a heart that loves God. That really loves God. Mahal ko po, Pastor, si God. Katunayan nga, kahapon, kumanta kami ng mahal na mahal, kahit sala sa tono, pero mahal na mahal. Hindi lamang yun kinakanta na mahal kita, Panginoon. Ano pa bang kasunod? Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit. Hanggat walang poging lumalapit. Dapat, mahal mo si Lord in good times or in bad times.
talagang minamahal mo ang Panginoon. Kapag mahal mo ang Panginoon ay hindi ka hihiwalay sa Kanya. Ang isang parents na nagmamahal sa kanyang anak ay hindi niya inababayaan ang kanyang anak. O ang isang ama na mahal niya ang kanyang pamilya ay hindi niya iniiwanan ang kanyang pamilya. Diga, marami kayong nababalitaan na iniwanan ng magulang ang kanyang pamilya o ng ina, iniwanan ang pamilya o kaya ang ama. Bigla na lang iniwanan ang mga anak tapos nagkaroon ng ibang pamilya. Ibig sabihin, hindi niya mahal, kaya niya iniwanan. Diga? Kung mahal mo ang iyong pamilya, hindi mo iiwanan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Ngayon, ba't ko sinabi yon? Para maintindihan niyo, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka hihiwalay sa Diyos. Kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit maraming pogi, diyan na kumakaway sa iyo, kahit kahit pakayamanan, hindi mo ipagpapalit ang Diyos. Dahil ang kayamanan, yan kayang-kayang ibigay ng Diyos sa atin. At kayang-kaya ding bawiin ng Diyos sa atin. Naniniwala kayo? Siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Kaya dapat ay sa Kanya tayo dumikit at sa Kanya tayo lumapit. Sa 1 Samuel, chapter 16, verse 7, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Yan po ay nangyari noong si Samuel ay pumunta sa bahay ni Jesse para pahiran ng langis ang isa sa kanyang mga anak na maghahari sa Israel. Akala po ni Propeta Samuel si Eliab, kasi si Eliab ay matangkad, matipuno, malaki ang katawan, pero sabi ng Panginoon ay hindi yan. Hindi yan ang aking pinili. Hindi si Eliab ang aking pinili. Ang aking paraan, batayan ng pagpili, kung sino ang gusto kong piliin, pagpalain, i-promote, i-bless, ay hindi yun doon sa panlabas na anyo. Saan natingin ang Panginoon? Saan daw? Sa puso. So bakit ang Diyos ay pinili si David? Sapagkat may nakita ang Diyos na kakaiba sa puso ni David. Ano ba ang puso? Meron si David. Si David ay mayroong pusong punong-puno ng pagmamahal sa Diyos. Tanungin mo nga ang iyong katabi, mahal mo ba ang Diyos? Kasi pag hindi mo mahal ang Diyos, tapos bigla kang binigyan ng Diyos ng blessing, halimbawa binigyan ka ng pera, baka sa linggo ay hindi ka na-attend. Baka ikaw ay magsha-shopping na magsha-shopping at pupunta kung saan-saan. Pero kung mahal mo ang Lord, uunahin mo ang Lord bago ang ibang bagay. Tama? So, hindi mo ipagpapalit ang Diyos. Bakit? Mahal mo ang Diyos kaysa pamamasyal. Ay naku, meron kami mamamasyal. Pero hindi mo ipagpapalit ang Diyos kasi mahal mo ang Panginoon. Hindi mo siya ipagpapalit sa anumang bagay. So, si David po ay kinakitaan ng Diyos ng pusong may pagmamahal. Sabi po sa Acts chapter 13 verse 22, kaya pala itong si David ay hinirang na siyang papalit na maging hari ng Israel ay dahil may nakita ang Diyos, nakakaiba sa kanyang puso. Ano yung nakita ng Diyos sa puso ni David? May pagmamahal sa Diyos. Tanungin mo yung katabi, meron ka bang pagmamahal sa Diyos? Ikaw ay hingi ng mga blessing. Lord, payamanin mo ako. Lord, bigyan mo naman ako nito. Bigyan mo naman ako ng sasakyan. Bigyan mo naman ako ng bahay. Gusto ko noon. Bigyan mo ako nito. Alam niyo po ba na napakadelikado nung ating hinihingi sa Diyos kapag ibinigay yun sa atin pero wala naman tayong pagmamahal sa Kanya? Dahil pwede tayong mapahama kagaya ng prodigal son. Nung siya'y tumanggap na ng malaking blessing, ano ang nangyari? Bigla na lang siyang umalis sa kanila. Lumayas, naglayas. Ayun. Nung wala nang naggagabay sa kanya, naubos lahat ng kanyang kayamanan.
Tapos tsaka niya na-realize, masarap pala sa piling ng aking ama. Mas maganda at maluwag ang pamumuhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mahalin mo si God. Ang promotion ay ibinibigay lamang ng Diyos doon sa mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya. Mayroon pong dalawang paraan upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Yung paraan ng mundo. Paraan ng mundo, manglamang ka, mangdaya ka, ikaw ay maging corrupt, and you will go the extra mile. Sa paraan ng mundo, gayon, mauuna ka, mandaya ka, manira ka ng ibang tao, mauuna ka sa paraan ng mundo. Pero ang paraan ng Diyos, if you want to go the extra mile in a biblical way, ang number one diyan, you must have a heart that truly love God. Magkaroon ka ng puso na mayroong totoong pagmamahal sa Diyos. Bakit? Si David, nahigitan niya ang kanyang mga kapatid. At siya ay na-promote at siya yung nai-anoint, maging hari. Nakita ng kanyang mga kapatid na siya ay pinahiran ng langis. Titingin-tingin lang. Why David went the extra mile? Because David has a heart that truly love God. Kaya sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, mahalin mo si Lord, ha? Huwag mong ipagpapalit ang Diyos kahit sa anumang bagay dito sa mundo. Tandaan mo, mawawala ang mga bagay dito sa mundo, pero ang Diyos ay mananatili. Amen? Pagmahal natin ang Diyos ay hindi magdadalawang isip na ipagkatiwala sa atin ang mga dakilang bagay. Si Peter, ano ang sabi ng Panginoon kay Peter? Peter, do you love me? Sabi sa John, chapter 21, verse 15 hanggang 17. Ang tanong ng Panginoon ay, minamahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Then, noong mapatunayan ni Pedro na mahal niya si God, ng 3 beses niyang sinabing mahal niya si God, then, ipinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang ministry kay Pedro. Kaya yung mga taong nagmamahal sa Diyos, pagkakatiwalaan niya ng Diyos ng malaking ministeryo. Ibig sabihin, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos ng anumang ministeryo o gawain o anumang bagay kung hindi ka talaga tunay na nagmamahal sa Kanya. Si Solomon naman. Sino si Solomon? Ang anak ni David. Sabi sa 1 King chapter 3 verse 3, iniibig ni Solomon si Lord. Solomon loved the Lord. Ano ang palatandaan na ang isang tao ay nagmamahal sa Diyos? Walking in the statutes of David, his father, only his sacrifice made offering at the high places. Sinusunod niya ang instruction ng tatay niya, mahal ang Diyos, sinusunod ang magulang, at nagwo-worship kay God. Yun ang nagmamahal sa Diyos. Kung ano ang itinuturo ng kanyang magulang na maganda, sinusunod. At nagwo-worship kay Lord. Yun ang sign ng taong nagmamahal sa Diyos. Hindi lapastangan sa magulang, kundi masunurin. Magalang sa mga nakakatandang tao. Yan. Anong nangyari kay Solomon? Dahil sa si Solomon ay nagmamahal sa Diyos, siya'y binigyan ng Diyos ng karunungang higit daw po sa sino man tao sa mundo, sino mang hari. So, Solomon went the extra mile when it comes to wisdom. Nalampasan pa niya at nahigitan ang ibang hari. Bakit? Kasi siya'y mahal niya ang Diyos. At hindi lang yon, naging mas mayaman, binigyan din siya ng Diyos ng yaman na madaming yaman. Bakit? Kasi mahal niya ang Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi mo mahal ang Diyos, hindi ka mabibigyan. Ang binibigyan lang at pinagtitiwalaan ng Diyos ay yung mga totoong nagmamahal sa Kanya. Kaya
If you really love the Lord, if you have a heart that truly love God, you will go the extra mile this year. Ano ang palatandaan na mahal mo ang Diyos? John chapter 14, verse 15. Ano ang sabi? Basahin natin lahat. If you love me, keep my commands. Kung mahal mo ang Diyos, yung kanyang salita ay papahalagahan mo sa iyong buhay, susundin mo ito, gagawin mo, papakinggan mo. Kung mahal mo ang Diyos. At kung mahal mo ang Diyos, yan ay isang palatandaan na hinahanap ng Diyos kung ikaw talaga ay karapat-dapat niyang pagkatiwalaan o hindi. Then, pangalawa, si David po ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. David was filled by the Holy Spirit. So, kaya si David pala ay nagtagumpay. Hindi dahil sa siya magaling sa tirador, hindi dahil sa siya sharpshooter pagdating sa paghawak ng sibat, kundi dahil nasa kanyang Espiritu ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be filled with the Holy Spirit. Yung iba ay puspos ng masamang espiritu. Kaya nagnanakaw, nagmura ng mura. Alam mo, pagkakagising sa umaga, nagmumura na agad. Nagsisisigaw diyan. Naghahamon ng away. Yun ay puspos ng espiritu ng kadiliman. Nag-iisip ng masama. Nanunungkit ng mangga ng kapitbahay na hindi nagpapaalam. Yun. Nangungupit ng perang hindi kanya. Ayaw magtrabaho. Gusto ay manguha na lang ng hindi kanya. Yun ay filled with the spirit of the devil. Pero yung puspos ng Espiritu ng Diyos, ang ginagawa niyan ay kabutihan. Ano ang palatandaan na ang tao may Espiritu ng Diyos? Meron siyang pag-ibig, meron siyang kahinahunan, katiyagaan, kabaitan, may pagpipigil sa sarili, siya ay maibigin sa kapayapaan. Magalang, mahinahon, hindi yung laging galit, laging gusto laging makipag-away. Hindi yon. Ang puspos na espiritu ng Diyos ay mabuting tao. Punong-puno siya ng kabutihan. Ang sabi po sa aklat ng 1 Samuel chapter 16 verse 13. Basahin natin. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. Kita nyo? David went the extra mile. Aba, sa dinami-dami ng magkakapatid, nandun ang kanyang kuya na 7, pero hindi sila ang nahirang at siya ang nahirang. Ibig sabihin, David went the extra mile. Siya ang inanoint sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang sabi, the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Simula daw po nang siya pahira ng langis, ang Espiritu ng Diyos ay nanatili na at nanirahan sa kanya. Paano, Pastor, maninirahan at mananatili sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos? Simula nang ikaw ay nagsisi sa iyong makasalanan, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, at ikaw ay nagpalinis ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, from that day forward, nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, di mo pinagsisisihan ang mga kasalanan mo, wala pa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung wala pa sa palagay mo sa iyong Espiritu ng Diyos, maya-maya, mag-pray-pray tayo, magsisisi tayo, at hihilingin natin na maghari sa atin si Jesus, and beginning today forward, sa atin ang Espiritu ng Diyos. So, dahil na kay David ang Espiritu ng Diyos, si David ay gumagawa ng kabutihan. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang pinagnanahanan ng Espiritu ng Diyos, ang ginagawa ay puro kabutihan, hindi kasamaan. At napapansin ng nanay mo, ng tatay mo, ng mga kaklase mo, ng kaibigan mo, ng teacher mo, na may kakaiba sa iyo. At sabihin mo sa iyong katabi, parang may kakaiba sa iyo.
Anong klaseng kakaiba, pastor? Yung nagsasalitang walang kausap, tumatawa ng walang dahilan. Ay, hindi yun. Ibig sabihin, hindi ka nakagaya ng dati. Sabihin mo sa iyong katabi, parang may kakaiba na sa iyo ngayon. Hindi ka naman dati nagsisimba, hindi ka naman dati nag-worship kay God. Pero ngayon, parang may kakaiba sa iyo. Dati noon, kaunting problema lamang, ikaw galit na agad, mainit ang ulo. Ngayon, masaya ka pa rin kahit ikaw may pinagdadaan ng problema. Parang may kakaiba sa iyo. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas para ma-overcome mo ang mga temptation at ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa buhay mo, sa iyong paligid. Mapapansin yan, hindi po pwedeng hindi mahalata ng ibang tao may mangyayaring kakaiba at maganda sa iyo. Si Saul po, dahil umalis na ang espiritu ng Diyos sa kanya, pumasok sa kanya ang masamang espiritu at siya'y naging parang baliw at naging siyang masakitin. Kapag wala pa lang espiritu ng Diyos sa isang tao, siya ay nagiging masakitin. At dahil si Saul ay laging nagkakasakit, mayroon siyang disturbances. Lagi siyang nai-stress. Sinabi sa kanya, sabi ng 1 Samuel 16:15-18, basahin nga natin, sinabi sa kanya ng mga lingkod, ng kanyang mga lingkod, ano daw? Pinahihirapan kayo ng isang masamang espiritu galing sa Diyos. Okay? Kung gusto po ninyo, ihanap namin kayo ng isang taong mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patutugtugin siya upang maaliw kayo. So, live ang tugtugan noon. Walang MP3, at saka wala pang YouTube. Wala pang Bluetooth. So, dapat ay may magtutugtog para habang natutulog, ma-relax. Ngayon ay may nag-recommend. May nag-recommend doon na isang taong nakapansin na may kakaiba kay David. Ano sabi? Sabi ni Saul ay, sige, hanap ninyo ko. Sabi sa verse 18, basahin natin. Isa sa mga lingkod na naroon ang nagsabi, si Jesse, na isang taga Bethlehem, ay may isang anak. Ilan ba ang anak ni Jesse? 8. Bakit? Hindi sinabing ay may 8 anak. Bakit sinabing ay may isang anak? Ibig sabihin, pag ikaw ay may espiritu ng Diyos, madali kang mapansin. May kakaiba sa iyo. Ibig sabihin, anointed ka. Sabi doon ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang na mandirigma, hindi duwag, mahusay, magsalita, prudent, at magandang lalaki, handsome. Sabi po doon, nasa kanya si Yahweh. Ang ibig sa ibang translation, at higit sa lahat, sumasa kanya ang espiritu ng Diyos. If you are spirit-filled, you will be highly recommended. Kapag ikaw ay espiritu, ang espiritu ng Diyos inasa iyo, i-recommenda ka. Ay, aray, kuhanin mo, aring taga-pagturo, aray, anointed, aray, mapupuspos kayo. Aray, magaling. Ito, anointed, itong magpakanta. So, ito ang pakantahin mo, nako, ang mga tao ay magiging alive sila. I-recommenda ka. Ito, i-hire mo itong, carpenter nito, magaling ito. Hindi ito nag-uuwi ng refrigerator at saka cabinet. Ito, i-hire mo itong tagapagluto. Hindi niya kinakain habang kayo ay nakatalikod. Yung kanyang niluto niya. Masarap. Ikaw ay i-recommenda ng mga taong nakakapansin na may kakaiba sa iyo. Kaya kung gusto mong malayo ang marating mo sa buhay mo, marayo ang marating mo sa buhay, ang kailangan mong gawin, ay hilingin mo palagi sa Espiritu ng Diyos na ikaw ay kanyang puspusin. Kapag ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, magkakaroon ka ng karunungan. Ang karunungan ng Diyos ay isa sa iyo. At bibigyan kanya ng kapangyarihan
His power will come upon you also. Naalala niyo po ba na naghahanap ng magiging leader sa Israel para siyang mamuno? 7 lalaki ang hinahanap. Ang number 1 nilang hinahanap ay yung puspos ng Espiritu Santo. At nahiram po si Esteban. Ibig sabihin, kapag ikaw ay filled ng Holy Spirit, you will go the extra mile. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pag meron kang Espiritu Santo, you will go the extra mile. Malayo ang mararating mo sa buhay. Bakit? Gagamitin ka ng Diyos sa iba't ibang mga gawain. Mararating mo ang iba't ibang mga lugar. Bakit? Dahil yung Espiritu ng Diyos na nasa sa iyo ay in demand. Kailangan ng mga tao ng Espiritu ng Diyos. Dahil wala silang Espiritu ng Diyos. Ikaw ay meron. Ikaw ang laging hahanapin, tatawagin para ma-impartan sila, mabahagihan sila ng kapangyarihan, Espiritu na meron ka. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, be filled with the Holy Spirit. At ang pangatlo, kailangan be faithful in your responsibilities. Tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad. Ang parents may responsibilidad na nakaatang sa kanila. Ang palakihin ang mga anak sa aral at tuntunin ng Diyos at palakihin ang mga anak na may takot sa Diyos. Ang mga bata naman, mga anak dito, meron din pa kayong responsibilidad. Tumulong sa gawain ng bahay, mag-aral na mabuti, maging magalang sa magulang, sumunod sa magulang, gawin ang nakakalugod sa Diyos at maglingkod sa Diyos. Tayo ay may responsibilidad na nakaatang sa ating balikat. Iba din naman yung responsibilidad sa gawain din naman ng Diyos. Iba din naman yung responsibilidad sa iyong trabaho. Mayroong task na ibinigay sa iyo ang iyong boss o ang iyong manager. Kamusta yung mga assignment ninyo? Nagagawa po ba nyo ng ayos? O isang buwan na hindi pa ninyo nagagawa, wala pa kayong nasimulan. Tapos, lilimang tao na nga lang yung iyong hawak, hindi mo pa, naigagayad ng ayos. Inaaway mo pa. Ang kasama mo sa opisina. Ibig sabihin, ay hindi ka faithful sa iyong responsibilidad. May kasabihan tayo na ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ng Diyos sa malaki. Sabi ng Lucas 16, verse 10 hanggang 12. Ang mapagkatiwalaan doon sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ng Diyos sa malaki. Pero kapag hindi ka napagtitiwalaan ng Diyos sa maliit, lalo na din sa malaki, hindi ka pagtitiwalaan. Kaya, bago ka pagtiwalaan ng Diyos ng marami, sisimulan mo na ng Diyos sa kaunti. Merong pinagtiwalaan ng 5, pinagtiwalaan ng 2, pinagtiwalaan ng 1. Yung pinagtiwalaan ng 5, minanage niya ito ng ayos at na-multiply niya na doble. And because of that, binigyan pa siya ng Diyos ng madami. Yung pong binigyan ng 2, na pagkatiwalaan doon sa 2, na manage siya ng ayos na doble, binigyan pa rin siya ng Diyos. Pero yung pinagkatiwalaan ng isa na nga laang, hindi niya minultiply, itinago pa. Nagalit ang Panginoon? Wala kang ginawa sa loob ng maraming panahon. Kunin yung isa na nasa kanya, ibigay doon sa meron 5 na nadubli pa. Kaya sabi, ang meron ay bibigyan pa, ang wala kahit sa yung nasa kanya ay kukunin pa. Bakit? Kung kaunti na nga lamang ay hindi mo pa na-manage ng ayos, ay di lalo ka na pag binigyan ng Diyos ng marami. Kaya bakit may mga mayayaman na lalong yumayaman at umuunlad? Yung sinasabi ko, yung sa tamang paraan, at mayroong hirap na lalo pang naghihirap. Hindi po unfair si Lord. Ang Lord ay tumitingin sa kakayahan, sa ating ability, at kung paano natin minamanage kung ano yung meron tayo ngayon. Hindi mahirap kay Lord na tayo ay bigyan ng marami. Ang gusto lamang makita ng Diyos, ay binigyan ko ng 5, binigyan ko ng 1, yan ang nangyari ka. Nawala lahat sa iyo. So, kahit hindi tayo mag-pray, nabigyan tayo ng Diyos ng marami, yung marami ay kusang dadating kapag yung kakaunti ay na-manage mo ng ayos. Now,
si David, hindi agad po siya naging hari ng Israel. Naging hari muna siya ng Judah. Ibig sabihin, pamilya muna nila. Pero hindi muna siya naging hari ng Judah agad. Naging pinuno muna siya ng 600 people. Di ba? Nag-alaga muna siya ng 600 na may problematic people. Noong siya po ay nasa puder pa ni Saul, naghahawak siya ng 10 tao. Inaalagaan yung 10 tao. Tapos, na-promote siya, naging 50 tao. Tapos na-promote, naging 100, tapos naging 1,000. Ang sabi lahat daw ng ipinapahawak kay David, nagiging successful kasi sumasa kanya ang espiritu ng Diyos. Napaka-posibleng maging successful kapag sinamahan ka ng Diyos. You will become successful. Now, ano ang kailangan natin gawin? Number 1, have a heart that truly love God. Pangalawa ay be filled with the Holy Spirit if you want to go the extra mile. Okay? And number 3, you must be faithful in your responsibility. Tingnan natin si David. Bakit siya hindi agad siya naging hari Bago naging hari ng Israel, naging hari muna ng Judah for 7 years. At maayos yung kanyang pamumuno, lumaki. Biglang naging buong bansa na. Bago ka bigyan ng Diyos ng buong probinsya, buong region, barangay muna. Tiga, gayong. Yung iba naman gusto agad ay maging presidente, hindi pa nagiging kapitan ng mga toda. Ang tawag ho dyan ay practicing leadership. Tinuturuan ka ng Panginoon na mag-handle muna ng mga tao. Yung sa kakaunti. Kung yung mga kakaunti, naiirita ka na sa mga makukulit, magugulo. Lalo na pag binigyan ka ng 1,000. Yung 10, inis ka na. Yung 10 tao, 10 ugali, ang papakitunguhan mong tao. Yan man ay sa sekular o yan man ay sa ministry. Dapat may 10, kailangang marunong kang mag-adjust sa 10 tao at marunong kang bumagay. Hindi yung, ganito na ka. Ay wala ka ng taong lalapit sa iyo pagayang ka. Pag 1,000 ang tao, dapat ay 1,000 din tao, makikitungo ka sa 1,000 tao. Kaya mag-practice ka muna sa kaunti. Now, si David, anong makikita natin sa kanya? Si David po, noong mag-volunteer na siya ang lalaban kay Goliath, ayaw ni Saul, wag na, talo ka. Kita nyo, hindi pa nagsisimula ang laban, nagdi-declare agad ng negative. Nako, may gatas ka pa sa labi. Yun si Goliath, nako, magaling yaw. Dinidiscourage niya si David. Pero anong sabi ni David? Unang katapatan na ipinakita ni David, David protected their flock. Pinoprotektahan niya yung kanilang mga tupa. Basahin ninyo po yung 1 Samuel 17, 34 and 35. Ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga ng kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, anong ginagawa niya? Hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Grabe, katapang. Kapag hinaharap ko ang leon, nahawakan daw ito sa panga at pinapatay. Nagsimula siya sa leon muna. Nung siya'y kabisado niya na labanan ng leon, ang sunod, yung oso. Mas malaki po ang oso kaysa sa leon. Una muna ay leon. Tapos sunod, oso. Anong sunod na kanyang kakalabanin? Higante. Palaki ng palaki. Bago siya muna lumaban sa higante, saan muna siya tinrain ni Lord? Sa leon muna. Noong siya'y successful nang humarap sa leon, iniharap ng Diyos siya sa oso. Nung naging successful na siya sa pagharap sa oso, ang sunod naman na challenge ay higanti naman ang kanyang kakaharapin. Sabi ng Bible, David protected their flock. Paano? Pag meron daw pong aali-aligid na mga leon at oso, kanya po itong tinataboy, kanyang pinapatay. At pag kinain, sinila, yung kanyang mga tupa, kanyang kinukuha sa bibig ng mga leon at oso. Pangalawa, David did not leave their flocks unattended.
Hindi po ni David iniiwanan ang kanyang trabaho, ang kanyang assignment, task, or ministry nang wala man lamang nagbabantay. Tingnan niyo, si David po ay inutusan ng kanyang tatay na magdala ng merienda na hamburger at saka sagot gulaman sa kanyang mga kapatid. Sabi po sa 1 Samuel 17 verse 19. So, inutusan siya na magdala ng merienda sa kanyang mga kapatid. Ngayon, bakit siya lagi ang inuutusan? Kasi si David madaling utusan. Hindi yung mga iba kasi pag maktol ng maktol at nagdadabog pa. Nako, ang hirap utusan, wag na. Ito na lang utusan, madaling pakilusin. Bakit minsan nagrereklamo yung mga bata, bakit ako lagi nang inuutusan? Kasi ikaw kasi masunurin. Kinabukasan, maaga daw pong bumangon si David. Anong ginawa ni David? Ipinagbili niya sa iba ang tupang inaalagaan at nagpunta daw po isa sa lugar na dala ang pagkain na ipinabibigay ng kanyang ama. So bago umalis si David sa kanyang tungkulin na inaasikaso na inaalagaan, anong ginawa ni David? Naghanap muna siya ng karelyebo o magbabantay, hindi niya pinabayaan ang kanyang mga tupang walang bantay. Paano natin yun i-connect sa sitwasyon natin? O kung ikaw ay halimbawa may trabaho sa iyong opisina at may naka-assign sa iyong pinapagawa, ay bago ka umalis ay dapat ay mayroong papalit muna sa iyo. Kung ikaw ay security guard, o di ba? Ay hindi ka aalis ng wala pa yung iyong karelyebo. Kung ikaw naman nasa ministry, naka-assign ka, kunyari kakanta. Nako, may binyagan. Nako, bigla ka na lang nawala nung linggo. Practice ka ng practice nung Sabado, tapos nung linggo biglang hindi ka na lumitaw. You leave your ministry unattended. Biglang wala ka. Oo. Magpuprojector ka diyan, napuyat, walang magpuprojector. Kasi ikaw ay napuyat. Wala ngayon nagprojector. Kasi hindi mo sinabi na bago ka umalis ay ikaw pala may pupuntahan. Yun ang ibig sabihin na do not leave your ministry, do not leave your task unattended. Tapos bago ka umalis ay para hindi masira ang gawain, may sira ang trabaho, o kaya wala pala magbabantay ng iyong tindahan. Hindi pala papasok yung isa mong kasama, basta ka na lang din, hindi ka na rin pumasok. Di wala, anong nangyari ngayon? Si David, hindi po gayon. Si David, faithful, saan? Sa responsibilidad niya, hindi niya pinababayaan na lang basta. Kaya pala si David pinagtiwalaan ng Diyos. Kasi siya ay responsible na tao. Hindi siya basta naalis na lang ng walang bantay o walang napagbilinan o walang napag-iwanan. Ako, bago ako umalis, pumunta ng Batangas, pumunta ng Ilocos, kung saan-saan, humahanap muna ako ng pwedeng gumawa ng aking pwedeng gawin. Hindi ako basta na lang naalis basta, ay, sino bang magme-message ngayon? Wala pala si Pastor, wala magmamisay, wala, next week na daw. Ibig sabihin yan, pinabayaan mong walang nagbabantay. At yun ay hindi matutuwa ang Lord. At dahil doon, sa halip na ikaw ay promote ng Diyos o pagpalain ng Diyos, lalong hindi ka pagpapalain. Because hindi ka naging responsible doon sa maliit na ipinagkatiwala sa iyo. Si David, sabi, never left the flock unattended. Humanap muna siya ng mapag-ahahabilinan. Ngayon po, nung siya inaandun na sa labanan, siya ay nagtanong kung ano ang reward sa sino mang makakalaban sa higante. Alam niyo po ba, habang nagsasalita si David, bigla namang nakisabat, nakiimik yung kanya namang kuyang kapatid na panganay. Ang pangalan po ay si Eliab. Yan ay mababasa natin sa 1 Samuel chapter 17:28. Kasi nagtatanong siya, ano daw gagawin ng hari? Ano bang premyo kapag ka napatumba si Gulayat? Kita nyo, hindi natatakot si David sa higante. Saan interesado si David? Sa reward. Sa reward. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag kang tumingin sa problema. Ang tingnan mo, yung gantimpalang ibibigay sa iyo ng Diyos kapag napagtagumpayan mo yung problema na yon, na yung kakaharapin. Ay, ano daw ang ibibigay na reward? Nako, bibigyan daw ng bahay, bibigyan daw ng lupa, ipapakasal sa anak ng hari,
at saka hindi na pupwersahin ng kanyang pamilya na sumali sa gera. At marami pang mga freebies. Nang marinig ng kanyang kapatid, anong sabi ng kanyang kapatid? Siya po ay nahusgahan. False accusation. Ano sabi ng kanyang kapatid? Nung marinig? Anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang ating mga tupa na pinaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Tama ba? Kaya ba si David ay pumunta doon para manood ng gilon-gilon? Manood ng labanan? Hindi. Kaya siya ay naroon dahil sabi ng kanyang tatay ay magdala ng merienda doon sa kanyang mga kapatid. Kaya pala si Eliab hindi pinili ng Diyos na maging hari ay dahil siya ay mapanghusgang tao. Siya po ay judgmental masyado. Hindi mo na inaalam kung ano yung dahilan kaya naroon sa, kakana rito, ikaw tinatamad ka siguro. Hindi naman siya tinatamad Napag-utusan lang. Hindi pa nagpasalamat at binigyan siya ng merienda. Kaya, ang Panginoon ay nagbe-base sa attitude, sa karakter ng isang tao kung siya ay pwedeng pagkatiwalaan niya o hindi. Face your giant with courage. So ulitin natin, how to overcome our giants. Pag na-overcome mo ang iyong giants, you went the extra mile. Okay, number 1, have a heart that truly love God. Pangalawa, be filled with the Holy Spirit. At ang pangatlo, be faithful in your responsibilities. Kung may pinapaalagaan ng nanay mo, na anak mong bunso, huwag mong igapos sa haligi ng inyong bahay. Alagaan mo ng ayos para hindi mabukulan. Bantayan mo. No? At ang pangapat, face your giant with courage. Ibig sabihin, harapin mo ang iyong problema, yung higante, yan man ay problema, yan man ay utang, yan man ay mahirap na subject sa school, o yan man ay masungit na teacher, yan. Pero hindi mo aawayan yung teacher. No? Na mayroong lakas na loob. Maaaring ikaw ngayon ay magninegosyo, pero natatakot ka, baka malugi. Yung takot ang iyong higante. We must face our giant with courage. Laksan mo lang ang iyong loob. No? Nitong nakaraang Sunday, ay nag-bless ako ng mga equipments ng isa nating mga kapatid. Sabi ko, grabe, padami ka ng padami ng nilalabas na equipment. Dami ka sigurong pambili. Wala naman ako niyang pambili. Malakas nga lang ang loob. Dahil nakikita niyo yung opportunity at saka yung demand. Kung hindi mo lalakasan ang loob mo, pastor, wala talaga tayong mararating. So, ibig sabihin, mga kapatid, tayong lahat ay mayroong nakatakda na mayroong marating sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, itinakda na ni Lord na may mararating ka sa buhay. But you need to have a courage para may marating ka. Yung hindi ka natatakot lagi. Kaya hindi nag-board exam kasi natakot, baka daw hindi makapasa. Mag-a-abroad sana. Ay naku, natakot. Kasi baka yung eroplano daw hindi na bumaba at nadoon na lang sa ulap. Daming mga takot. Bakit hindi nag-apply? Naku, natakot kasi baka daw hindi matanggap. Ang dami nating mga takot. Ayaw kumuha ng law, ayaw kumuha ng mga doktor, ayaw kumuha ng engineer. Bakit? Natakot dahil baka daw hindi maipasa. Alam niyo po mga kapatid, ang dami nating mga giant sa buhay. If you want to go the extra mile, you need to race with a giant. Sabi po sa 1 Samuel 17, verse 14-49, Goliath started walking toward David again. Kita nyo, lakad lang ng higante, takbo niya. Kita niyo yun? Gano'ng kalaki yun? Parang ikaw, yung takbo ng anak mo, hakbang mo lang. Sabi po, and David ran quickly toward the Philistine battle line to fight him. Sabi ng verse 49, he reached into his bag and took out a stone, which he slung at Goliath.
It hit him on the forehead and broke his skull. And Goliath fell face downward on the ground. Alam niyo po mga kapatid, bago po siya nagtagumpay sa higante, matagal siyang sinanay ng Diyos behind the scene. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pinapractice ka lang ng Diyos sa mas malaking higante ng opportunity na darating sa iyong buhay. Eh kung sa maliliit na problemang yan, ay ikaw ay magi-give up na, how can you race with a giant? Minsan, nung ako po ay nagsisimula pa lang sa ministry na ganito, ako po ay 17 years old, humahayo, nangangaral sa Isla Verde, nag-i-invite ng mga tao pupunta sa church. Tapos yung mga tao, ang hirap naman hong akayin. Oo, pupunta kami, brother. Tapos intay ako ng intay, hindi po sila dumarating. Alam niyo po, sabi ko, Lord, ayoko na, mag-give up na ako, suko na ako. Ayoko na mag-serve. Dinig na dinig ko ang tinig ng Diyos. Narinig ko po yung Jeremiah 12 verse 5. Sabi niya, kung hindi ka makikipaghabulan sa kabayo, paano ka makikipaghabulan sa taong ito? At kung madadapa ka sa kapatagan, paano ka makakatagal sa bundok? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, yung pinagdadaanan mong yan, practice lang yan. Sabihin mo sa iyong katabi, let's run with the giant. And we will go the extra mile. Palapakan natin si Lord. Father, thank you so much, oh God. I believe that this year we will go the extra mile. Lord, walang higante na hindi namin kayang talunin sa aming buhay. Yan man ay higante ng problema, yan man ay mga pagsubok, yan man ay mga challenges. Father, I pray right now, give us the power of the Holy Spirit to overcome every giants around us. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo kami ihaharap sa higante na hindi namin kayang pagtagumpayan. Lord, today, we are asking for your wisdom. We are asking for your divine strength. We are asking for your guidance and direction. Lord, we want to overcome every giants. This year, 2026, oh God, we will fight and win and overcome every giants, oh God. Maraming salamat. Yes. Ilagay po natin ating kamay sa ating puso. Tayo pong lahat ay dumalangin. Imbitahan natin at anyayahan ng Espiritu ng Diyos. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat dahil sa oras na ito. Binigyan mo ako ng panibagong kalakasan upang magpatuloy sa takbuhing nasa aking harapan. Help me to run the race toward our calling. Panginoon, gabayan mo po ako. Sa taong ito, hindi ako magiging talunan, kundi ako'y magiging matagumpay dahil kasama kita. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at parangal. In Jesus' name, Amen. Ako na lang magpe-pray sa inyo. Lord, i-bless niyo po ang mga kapatid naming ito na umattend ngayong first service. Hayaan mo, Lord, na sila'y maging matatag at maging malakas ang kanilang buhay. Hinihiling ko po na ang presensya nyo ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So,